lalagyan mo ng ito ay isang synthetically generated at hindi ito totoo, maglalagay ka ng label. Yun ang bawal sa YouTube. Ang ginawa mong AI, papalabasin mong totoo o yung tinatawag na halimbawa deepfake style voice o kaya yung face, yung palalabas mo parang siya talaga, parang ginawa niya yon. Yung synthetic scene naman na pwedeng nakakalito sa bawa kahit di niya naman sinabi yung pinapalabas mo na sinabi yon, yan bawal sa YouTube yun. And good morning mga kaibigan, uli ako si Richard Belen and welcome sa ating channel. Ito yung channel natin na puro ganito lang ginagawa natin, mga tutorials. Actually dati pa tong channel na to marami na talaga tayong mga tutorials, pero pinagbubura ko mga kaibigan kasi nag-rebrand tayo or rebranding ng channel. So itong channel na to mga kaibigan is gagawin natin tutorial pa rin siya mga kaibigan, pero mga ano na lang ang gagawin natin, mga AI technology AI plus YouTube tutorials. Yan. Doon na lang tayo mag-focus sa sobrang dami naman ng pwedeng ituro ngayon sa sa channel na ganun, sa mga AI tsaka YouTube. Ang dami, so mga tulad nito, ang ilalagay na lang natin is paano i-avoid. Ang topic pala natin mga kaibigan, grabe, ang hirap magsalita kapag kagising lang mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, nagising ako 4, tapos ang oras ngayon 6. 2 hours na akong gising, pero parang nagising lang yata ako sa sa kape lang. Pero hindi talaga totally gising pa ako. Pero gusto ko na kasing to mga kaibigan, i-tackle itong ginawa kong script na paano i-avoid ang demonetization. Yan. Isa kasi ito sa napakahalaga. Importante talaga ito mga kaibigan. Isa to sa, nasaan ba yung camera? Hindi ko makita kung saan ako titingin. Dito pala ako titingin. Cellphone kasi ang gamit ko mga kaibigan, kaya medyo parang nalilito. Bihira ko lang kasi gamitin ang cellphone sa pagbablog. So ito na, paano i-avoid ang demonetization, yung mga practical checklist. Tapos, paano na rin gumawa ng YouTube script gamit ang AI. Tayo mga kaibigan, siguro gawin natin Taglish workflow. Para, medyo, ba tawag yan? Okay. Ano ba naman yan, Richard Belen? So, ganito. Kung biglang naging yellow icon, yung, diba, yung yellow, yung tatawag na limited ads ba ang tawag doon? Limited ads or no ads ang video mo. Masakit yan. Lalo na kung consistent naman yung upload mo. Tapos, ang catch minsan, hindi siya strike pero not advertiser friendly lang. Or pasok sa inauthentic. Nako, ito mas malala. Inauthentic or mass produced signals. Sa, sa video na to, bibigyan kita ng practical na checklist na pwede mong i-run bago mag-upload, at pag na-limit ang ads, bigyan na friendly lang, straight to the point at may troubleshooting. So, number 1, quick reality check muna tayo mga kaibigan. Lagi ako nag-meetingin dito sa monitor. Dapat pala doon. Ang gara naman kasi mga kaibigan, parang mas gusto ko nakikita sarili ko. Tsaka nakikita ko yung script. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kaibigan kung wala tayong eye contact. Ang nakikita ko kasi yung mukha ko ito dapat dito, kaso parang nadidistract ako. Number 1, quick reality check, demonetization versus limited ads. Demonetization, yung context wise, madalas tumutuko yun sa per video. Limited or no ads dahil sa advertiser friendly content guidelines or yung channel YouTube program, yung eligibility. Kapag pasok sa monetization policies, kabilang yun na yung inauthentic or yung tinatawag na repetitious content. Yan, mas naiiwasan yun. Dapat i-check nyo yun mga kaibigan. Lagi nyo i-check yun. Yung number 1 natin. Number 2 is pre-upload or ad-friendly checklist. Gamitin ito as bago mo i-publish yung language, visuals, tapos intro,
yung kahit yung unang 30 seconds to 60 seconds, dapat no graphic violence, no gore sa mga unang minuto. Minsan makakapanood ka ng may mga bloods, may mga gore, yung parang na gore sa mga pelikula. Pero pansinin niyo mga kaibigan, nangyayari yun sa siguro after mga 5 minutes lang nakalipas or 3 minutes na. Iiwasan yung mga kaibigan yung sa unang the first 1 minute tapos doon kayo magpapakita ng graphic violence. Wag ganun. May mga makikita ka talaga makakalusot tulad ng mga movie recap, mga movie review, yan. Pero hindi nila pinapakita yung sa first minute. Kasi ang human review kasi, nangyayari yan madalas mga kaibigan is dun sa first minutes ng iyong video. No shocking thumbnails yan. Yung may mga dugo, tapos mga weapon close up, tapos mga injury. Iwasan nyo yun mga kaibigan. Kasi maglilid yun sa demonetization ng channel nyo. Tsaka yung tinatawag na strong profanity sa intro, sa title o kaya sa thumbnail, at minsan sa caption. Madalas dito nag-trigger yung limit yung may mga strong profanity, yung mga salitang mga kung ano-ano. Kung sensitive naman yung topic, halimbawa crime, war, tapos accident, gawin mong information na lang tone at iwas na for entertainment framing lang. War na nga tapos yung boses mo pa talagang ganyan. Although syempre babagay mo rin yung boses mo kung action, syempre dapat ma-action yung salita. Pero kung mas maganda iwasan nyo na rin mga kaibigan yung parang may pagka yung boses. Pero sa mga sensitive topic lang yun. Kung halimbawa nagre-recap ka naman ng action, yung mga labanan, nagsimula ang kwento kay Jared Nomak, okay lang yun mga kaibigan. Di naman sensitive topic yun pero kung yung halimbawa nag-aaway nga, tapos ikaw naman yung boss mo galit na galit, parang nag-ano ka pa, nag-profanity ka pa, so maglilid yun para sa demonetization mo. Yan yung natin, yung sa pre-upload na checklist natin, kumbaga parang 2.1 yung language, visuals at intro. Tapos itong 2.2 yung sensitive topics handling or yung tinatawag na safe framing. Kung kailangan mo talagang i-cover halimbawa yung mga true crimes or mga tragedies, mag-focus ka sa facts, sa preventions, tsaka sa awareness. Sabi ko nga sa'yo kanina, iwasan mo yung mga gruesome details at kung paano niya ginawa, paano ganun. Mag-focus ka lang doon sa facts. Di ba yung mga reporter, napapansin nyo yung mga reporter, nagpo-focus lang sila doon sa facts and preventions and awareness, pero hindi na talaga mismo nilang pinapakita yung gruesome na yun. So, kung halimbawa mayroon naman ng adult themes naman, yung mga mga pampulahan pampulahan. Yan. Gawin mong educational or health context. Alisin mo na yung mga explicit, mga description or mga erotic imagery. Huwag mo na pinapakita yun. Pwede mo namang minsan nga, kami nga dating ginagawa namin nung nagko-content din ako ng ganyan. Ang ginagawa ko gumagamit pa ako ng mga code ng mga salita para hindi ko lang mabanggit yung Kasi pag mga adult themes, mahirap yan. Maglilid yan for demonetization. Taka yung hate harassment. Pero usong-uso yan ngayon mga kaibigan, yung mga hate. Alam nyo ba yung dalawa na si FLM and MJ? Yan. Pareho silang dalawa, naggagamitan sila pareho. Pero kung ganun ang gagawin mo mga kaibigan, yung condemnation tsaka educational context lang ang gamitin nyo. Iwasan nyo yung slurs or yung direct harassment, yung direktahan, yung mga call to action na against sa person or group. Huwag nyo gagawin yun mga kaibigan. Syempre mabenta kasi yun kasi sabi nga yung tao, ang gusto ng tao is mga hates. Hindi naman nila lahat pero karamihan kasi talaga ng tao gusto mga ma-action So may mga nag-aaway. Minsan nga kahit ayaw mo naman nag-aaway, pag may nag-aaway makukuha yung attention mo. So yung attention talaga natin is talaga siya na nakakalabit siya kapag ang mga nangyayari is mga hatred. Yan. Sa 2.3 is music clips at reuse visuals. Ito,
Gamitin mo lang yung mga license na music or sound effects sa YouTube library para safe, para iwas demonetization. Iwasan mo yung compilation ng mga kanta na mostly re-upload lang naman yun kahit may edits re-upload lang naman yun kahit nilalagyan lang nila ng mga mga visualizer, mga kung ano-anong mga overlays. May mga gumagawa ng mga kaibigan, pero para maiwasan nyo yung demonetization, kasi di natin masabi, syempre busy yung YouTube, busy yung tao, baka magmas demonetization yan, madali tayo. Kaya iwasan yung compilation kasi konti lang naman yung original value dun Kung gagamit ka naman ng third party clips, magdagdag ka na lang ng commentary, analysis, and transformation. Hindi lang yung tinatawag na stitch, parang pagdudugtungin mo lang yung parang hindi unrelated. Halimbawa, maglalagay ka lang ng ganun, stitching ang tawag dun yung panoorin natin ang video na to, yan, stitching yan pero ewan ko, may mga lumulusot ng mga kaibigan, pero ako kasi hanggat maaari, kung mag-a-advise lang din ako, ang ina-advise ko na yung talagang tama talaga. Number 3, inauthentic content. Yung mga mass-produce or repetitive content, lagi ko na lang nababanggit itong mga kaibigan, yung mass-produce. Simula kasi nung July 15, 2025, nung lumitaw yung talagang umusbong ng gusto yung mga AI-generated videos tulad ng Suno, ChatGPT, tapos ano pa ba yung iba, yung mga automatic na nagbo-voice over. Simula noon, nilinaw ni YouTube na ang dating repetitious content. Yung term na repetitious content, pinalitan na nila mga kaibigan, ginawa ng inauthentic content. Bakit ganun? Ba't ginawa na inauthentic content? Kasi kapag repetitious content, syempre, parang inuulit mo lang paano kung hindi mo naman inuulit? Paano kung halimbawa binabago mo naman yung halimbawa may music video, para hindi maulit, ginawa mong anime version yung video, ginawa mong anime version, parang meron kasing AI na ganun na parang gagawing animated yung video, kaya gagawin parang caricature yung mga mukha. So hindi mo siya matatawag repetitious content, papasok siya ngayon sa inauthentic content, kaya binago mula doon sa repetitious, ginawang inauthentic, kasi hindi nga naman matatawag na repetitious yun, kasi parang binago mo ginawa mong anime, ginawa mong caricature, or basta binago mo, pero AI generated yon. Kaya noong July 15, 2025, binago nga nila inauthentic content, at kasama na rito yung repetitive o mass produced content, ineligible for monetization yon. Kaya ngayon ang ginagawa ng marami, yung mga nagsusuno or nagpo-produce ng mga music, halimbawa yung mga ginagawa nilang rock version, or mula sa rock version ginagawang mellow or OPM, ay hindi sila nag-upload ng mahigit sa 3 sa isang araw. Pinakamadami na nila yung isa sa umaga, isa sa gabi. So yun, para hindi sila masama dun sa repetitive o mass produce. Pero mga kaibigan, pasok yun sa inauthentic. Kaya kung maaari, wag niyong gawin yun Kaso nga lang, syempre dapat kailangan natin sumabay sa uso. Ganito na lang ang gawin niyo kaibigan, kung talagang gusto niyo talagang sumabay sa uso, kasi syempre ang gawin niyo, gumawa kayo ng ibang channel, tapos doon niyo i-upload. Huwag niyo sayangin yung, lalo kung nakapag-establish na kayo ng malaking channel, tapos dahil uso lang yung mga suno content, yung mga kanta na ginagawang rock version, is i-uploadan nyo yung baka kasi pwedeng hindi mo ma-repetitive or mass produce yung content mo, yung channel mo, pero inauthentic siya, tapos bandang huli ma-demonetize. So sayang. Gawa na lang kayo mga kaibigan ng kumbaga ibang channel, doon nyo i-upload. Red plugs kasi or high risk yung mga templated videos na minimal ang changes. Yung mga title, stock footage, yun lang yung mga nababago. Pero AI voice plus stock footage, generic script na parang copy-paste, nako, wag yun mga kaibigan. Pati yung batch upload, yung maramihan na halos pare-pareho ang structure, pacing at visuals, yung nagbabago-bago lang yung text. Pero
yung kulay ganun pa rin, yung basta naka-template. Alam niyo naman siguro yung tinatawag na templated yung parang pag tinignan mo yung una tapos tinignan mo yung pangalawa, parang may similarity. Hindi, kahit nagbago yung text or minsan nalilipat lang yung pacing ng tao. Parang ang green flags kasi mga kaibigan is yung may original na commentary, may original na experience, opinion, tsaka analysis. May on-screen, minsan habang nagsasalita may demonstration, may screen recording, may lumilitaw na kung ano-ano, may original footage tsaka yung original na boses. Kahit simple lang, may unique ding angle. Halimbawa, case study, comparison, local context, or experiment. Yan. Ang practical fix kasi magdadagdag ka ng 2 to 3 segments per video na ikaw lang ang makakagawa. Like, sa channel na ito yung results, ito yung exact steps na ginawa ko, ito yung mistakes ko dati. Dapat ganun. Number 4 is yung AI content disclosure. Kailangan talaga yung mag-label. May requirement si YouTube na i-disclose kapag ang content ay meaningfully altered or synthetically generated at mukhang realistic. Kailangan mo i-declare, lagyan mo ng label yung upload mo. Kung halimbawa ginawa mo siya, AI generated siya, sabihin mo kung AI talaga. Kailangan i-disclose mo. Kailangan ba inalter ko to, gumamit ako ng, kasi okay lang naman sa YouTube yung AI. Sabi ng iba bawal daw AI, hindi masama ang AI sa YouTube. Okay lang sa YouTube yung AI. Ang ayaw ni YouTube, yung AI yung ginamit mo, lalabasin mo parang tunay. Kaya nga, kung halimbawa, ang content mo parang tunay, parang hindi mo maintindihan, parang magdududa ka, AI ba talaga to? Parang totoo to Kailangan, lalagyan mo ng, ito ay isang synthetically generated at hindi ito totoo. Maglalagay ka ng label. Yun ang bawal sa YouTube. Ang ginawa mong AI, papalabasin mong totoo o yung tinatawag na halimbawa deepfake style voice o kaya yung face, yung palalabasin mo parang siya talaga, parang ginawa niya yon. Yung synthetic scene naman na pwedeng nakakalito sa halimbawa kahit di niya naman sinabi yung pinapalabas mo na sinabi yon, yan bawal sa YouTube yun. Hindi required usually kung AI was used for productivity like scripts, ideas, caption per YouTube announcement. Ang best practice mga kaibigan, gumamit ka ng AI voice or AI avatar kahit hindi realistic. Mas okay pa nga yun yung hindi realistic. Diba? Cartoons o kaya kung anong avatar yan. Gawin mong transparent pa rin ang description. Halimbawa, ang ilalagay mo sa description is some narration or assets were generated with AI tools. All claims are reviewed by the creator. Dapat may self-certification tips para iwas yellow or demonetization. Sa monetized channel, may self-certified questionnaire yan. Dapat kung honest or consistent ka. Kung borderline topic, example crime or documentary, piliin ang option na accurate reflects the content. Huwag yung tinatawag na, alam nyo yun, yung tinatawag na greenwash. Yan, para lang makaiwas ka dun sa halimbawa mature yun yung content, tapos di mo na sasabihin mo na hindi naman mature yun. Mas maganda kung crime talaga yun, declare mo ng crime. Kung hate talaga yun, declare mo talaga ng hate. Avoid misleading metadata or title thumbnail na mas intense kaysa actual content. Yun, lagi ko nakikita to. Grabe, kahit sa mga movie recap nakikita ko to napakalupit ng thumbnails nila. Pag pinanood mo naman, hindi ganun. Iwasan nyo yung mga kaibigan. Madidemonetize kayo Keep sensitive terms out of title. Kung pwedeng use neutral phrasing lang. After upload, ano ba yung dapat gawin pag na-limit yung ads? Halimbawa, nag-upload ka na pero na-limit yung ads. Anong dapat gawin? Pupunta ka ng YouTube Studio mga kaibigan. It's either nasa cellphone or sa web. Puntahan mo yung YouTube Studio, check mo yung monetization, tsaka dun sa mismong video na may status na limited address. Review mo yung timestamp. Minsan kasi may nakalitaw naman dun na timestamp. Hindi mo nakikita pag ganun. Pero pag sa web kasi nakikita yung timestamp. Malalaman mo ngayon kung profanity. Ikaw na mag-declare sa sarili mo, ano ba yung profanity ba yun? Graphic violent ba yun? Or violent description ba? Mas maganda pag pag-upload mo at limited ads, mas mabilis kung ikakat mo ang strongest profanity sa first minute. Palitan mo yung thumbnail kung talagang shocking.
i-adjust mo rin yung mga yung mga title, baka may mga doon, may mga neutral language doon. So yun ang mga dapat mong i-check. Tapos check mo rin yung dapat maglagay ka ng add context or yung pin or description na educational intent, lalo na sa sensitive topics. Halimbawa, nagta-topic ka ng mga sensitibo, maglagay ka ng pin sa description, lagyan mo ng timestamp para mabilis makita doon kung anong ginawa mo doon sa halimbawa, yung yung reaction mo doon sa topic na yon, ipin mo yung timestamp para mabilis i-review ng YouTube human reviewer kung sakali mag-request review ka. Kasi pag ganun pa rin, after minutes, kailangan mo na talaga mag-request review dun sa human sa YouTube. So dun, yun lang naman. And alam nyo ba mga kaibigan, may 7 common mistakes tsaka troubleshooting. At ito ang mga dapat yung gawin. Number 1, sa strong profanity sa intro, ilipat mo lang sa later part or blip. Halimbawa, di maiwasan yung profanity, pero dapat nandun talaga yon. Ilipat mo lang siya mga kaibigan sa ibang part. Number 2, yung may true crime na overlay graphic, i-ship mo lang sa awareness, tapos i-ship mo lang sa awareness, i-declare mo na para for awareness only, tapos remove mo na yung graphic details. Pwede mo naman yan i-blurred tapos ikwento mo na lang kung anong nangyari. Yung thumbnail naman na may shockbait or yung clickbait, simplihan mo lang kasi, dapat clean tsaka informational. Okay naman yung intense talaga, yung kasi mas maganda nga naman talaga yung intense, pero dapat match pa rin dun sa imong content. Yung mga mass-produced AI videos, dagdagan nyo ng original video, yung analysis, proof of in-screen demo, tsaka yung mga hindi kayo nagdi-disclose ng AI for realistic synthetic media, lagyan nyo yun. So inuulit lang natin mga kaibigan, pati yung misleading title, metadata, i-align nyo sa promise with actual content. Hindi yung movie recap ka, ilalagay mo full movie Tagalog, o di ba, mali na agad. Although malakas makakuha ng yun ng views yun, pero baka ma-demonetize ka nun. Movie recap, lalagay mo sa description or metadata ng full movie Tagalog, o kaya 3:75, tayo dyan. Reuse clip with minimal transformation. Ang solution doon is add commentary lang tsaka unique value. Biruin mo mga kaibigan, yung topic natin lang paano lang i-avoid ang YouTube demonetization pero inabot na tayo ng 22 minutes. Pasensya na pala mga kaibigan ito kasing channel na to, gusto ko wala na ng mga overlay, wala na ng mga tinatawag na mga B-rolls. Ganito lang na maiintindihan nyo naman. Ang mahalaga is yung laman ng ako nga pala si Richard Belen at nagbablog ako 6 na taon na ako na nagbablog sa YouTube, at meron ako ng 8 monetized YouTube channels, at ang mga ibinabahagi ko sa inyo ay ang base sa aking mga karanasan at base sa aking mga naging experience sa YouTube, at base na rin sa aking mga nag-gain na mga knowledges sa pag-YouTube. Maraming salamat mga kaibigan. Muli ako si Richard Belen, and goodbye.